mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. 110 days na. Di ba? Meron na po file. May na-file na po. Kung hindi po kayo Ng ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung Just to be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. Namumula, humahaba yung liig, sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept niyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira? Dahil kay Claire Castro. Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano ako
nga akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba alsin nyo na siya? Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maahangang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous president, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinedepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang.